darating sa panahon ito. Bibigyan ko kayo ng mga paunang mga dalawa, mensahe at mga mangyayari sa early designated months of this year. Kung sa may hilig sa mga panenes, mga nahihilig sa mga marites, bibigyan ko rin kayo ng marites at kakaibang marites, mga mahalagang tao, mga na-i-involve sa sinasabi ng Panginoon na mapapailayan sa isang mga katahanakan. Uunahin ko na sa pangalan ng Panginoong Jesus, ipapahayag ko sa inyo na sa darating na July, sa July na darating, ang liderato ng UK na pinamumunuan na ni King Charles. Sino ba nakikilala kay King Charles? Siya ay papalitan ng kanyang anak na si Prince William, na asawa ni Princess Kate. Sino ba mahilig sa mga pinatayan na marites? Yan, wala pa sa dyaryo yung marites na yan, pero pinapahayag na lang loob. Diba? Diba maganda? Hindi lang parang padasal-dasal ang tungkol sa Diyos, kundi ang mga pangyayari. Parang mangyayari pa lang, pinagalitan na ng Panginoon. Sino mahilig sa marites? Ayan, sinasabi ko sa inyo, ang magiging kapalit ni King Charles ay si Prince William by July. At ang masaklap, hindi niya makakasama si Princess Kate, pagkat si Princess Kate ay ma-hospitalize. Si Princess Kate ay magkakaroon ng sakit na nararatay sa hospital. Kaya by the coronation of his husband, Prince William, he will be at the bed in hospital. He will be at the bed, she will be at the bed in hospital. Yan po mangyayari sa mga mahilig marites. May palang marites sa inyong Panginoon sa atin. Very advanced, wala sa taryo, wala sa radyo, periodico. Nandito pa lang sa mga evangelist. Tignan nyo kung gaano kaganda ang loob ng Panginoon sa mga taong nagsisikap sumunod. Binibigyan ng maagang marites na mangyayari. Ano ibig sabihin niya sa marites? Prophecy ang tawag. Pero ngayon sa modern term, sabihin natin marites. Marites ng mga nananampalataya. Kaya ng marites, abangan ninyo. By July, si Prince William na ang King ng UK. Sapagkat magkakaroon ng problema si King Charles sa kanyang health, maaaring pumanaw. At ganoon din naman si Princess Kate, mararatay sa hospital. Kaya hindi siya makikita sa coronation ni King William. Ayan, matinding mga pinuno yan. Katong mahigit pa yan. Mahigit kapulang mahigit pa yan sa ating presidente. Kasi presidente ng UK yan si King Charles. So ano pa? Bago na tayo magsalita ng mga tungkol sa Diyos, uunahin natin ang mga mahigit na tinatawag na marites. Ano ba ang tawag sa bagong tipan? Ano ang tawag dyan? Ang tawag dyan, news. Kaya nga lang good news ang tawag. So good news ba na sa Panginoon ng Panginoon, dahil ang mga
excellent at mga very renowned person ay ipahalat-hala ng Panginoon na darating. Actually, yung nangyayari sa US, yung tinatawag na banding ng US, pinoprotek yan sa amin, sa akin. Ang kaya nga lang, hindi ko binibigay dito, bago pa, 2 weeks ago, alam ko na yan na magkakawasilid. Ang problem nga lang, hindi ko alam kung saan yan sinasabi. Kaya hindi ko binibigay. Pero una, hindi naman sa Pilipinas mangyayari sa UK. Kaya hindi ko binibigyan ng pansin. Hindi ko sinabi sa tao. Kaya yung burning na yan, napakatagal, protected ng Panginoon. Bakit? Kasi ganito yung nangyari. Noong mga January, early January, weeks ng January, nagkaroon ng tinatawag na nagtitipon o gathering ang mga staff and crew, ng Hollywood. Alam niyo ba Hollywood? At yung mga prominent person na dumalo din sa meeting, higher meeting, very tinatawag na high involved people sa meeting na yun. At alam niyo ba, ginawa nilang katatawanan ng Diyos. Ano ang ginawa nila? Nag-challenge sila doon sa kanilang persisting meeting na buboto sila kung ano naging dahilan ng progress ng California o yung LA, malapit doon sa tinatawag na Hollywood City. At nung nagbotohan, may bumoto ng 11 na mga cast and crew na dahil sa kanila umasenso raw ang LA. At meron yung bumoto na 3 months na dahil daw sa kanila umasenso ang LA. At yung naman doon sa Diyos, walang bumoto na ang LA umasenso. 0, walang bumoto kahit isa. Siguro kung nandoon ako, ay magkakaroon ng isa. At sabi ng tinatawag na host, nung nag-host ng meeting, inaasahan na natin na walang boto sa Diyos. Kapagkat ang city ng LA ay hindi naniniwala sa Diyos. Kaya po kasi nagkasunog. Hindi na mapigilan hanggang ngayon. Nakita nyo? Pinuya nila ang Diyos. Ano ang nangyari ngayon? Hanggang ngayon nagsusunog sila. Ay nagtatawa sa kanila. Dahil nagtatawanan sila. Pinatawanan nila ang Diyos. At dahil sa kanila ang masenso ang LA. Ayan, hanggang ngayon nagsusunog sila. Paalala ko yan sa inyo, mga magulang, kapatid. At ano pa ang ipapaalala ko sa inyo? Ako ay nag-pre-recording na. Ako ay itutuloy ko to para mas mabilis ninyong marinig. Galing sa ating Kristo Jesus. At upang tayo ay magkaroon ng kaunawaan sa mga development sa nearest future. Sa nalalapit na mga mangyayari sa ating paligid at sa ating bansa. Sapagat ang
ang mangyayaring ito ay involve lahat ng tao. Bakit may involve lahat tayong mga Pilipino? Kasi ayon sa prophetic po, darating sa Marso, magbibiran China at Taiwan ayon sa prophetic. At lahat ng power grid ng mga Taiwan ay gugabay ng China. Vice versa. Ang power grid naman ng China, mag-iiba rin ng NATO. Pero in response, dito sa Pilipinas, ang mga power grid ng Pilipino tatamaan ng response ng China. Yun po ang prophetic. Mawawalan tayo ng primary supply ng necessary essentials sa buong Pilipinas. Kaya po, ito po ang mensahe sa araw na ito. Napakalaga sa bawat isang Pilipino. Sapagkat sa Marso, huli na ang panahon para makapaghanda kayo. Sapagkat magsisimula ang COVID. Hindi na ititira sa atin ng China. Hindi na tayo pag-aaksaya ng China ng mga bala. Ang mga drone ng China pupunta sa atin. Doon na i-respond sa atin mga COVID. Kaya saan nyo sa near future, itong taon na to, muling babalik ang pandemic sa Pilipinas. Dahil ang China, ang gagamitin mo ito sa pamamagitan ng mga drones ay babalahan ng mga COVID. Kaya lahat ng Pilipino maapektuhan. Yan ang kahalagahan po ng message na ito. Hindi ito katulad ng pabalik-balik na akala nyo, pinagsasabi tayo. Ito, mamamatay tayo sa message na to. Medyo malaging po ang message na to. Kapagkat ang China, sisimula ng gera sa Marso. Sa Marso na, imagine nyo. Sa panahon na yan, wala nang panahon para makinig kayo sa salita ng Diyos. Wala nang nasalita sa inyo ng Diyos. Bakit? Kasi mawawala ang internet. Imagine nyo. Malapit na. Malapit nang mangyari. Darating na po ang kapigatian. Sinasabi ng pagbabalik ng Kristo. Malayo pa, hindi pa babalik ang Kristo. Si Jesus Christ, sinasabi, mabalik na. Huwag kayo maniwala doon, hindi babalik ang Kristo. Talungod ng 2016, hindi pa babalik si Kristo ang Panginoon. Pero ang tiyak na mangyayari ngayong Marso, magbibira ang China at Taiwan. Yan po ang totoong sinasabi ng Espiritu. At lahat tayo ay magiging isang tinatawag na may involved sa matinding katighatian. Itong darating na Marso, malapit na. Imagine nga sa kalendar ninyo. Ano ang mapapakinabang natin sa mensaheng ito? Ay pakinabang ba ako sabihin ito sa inyo na sa Marso magko-COVID na? Meron. Sapagkat mula ngayon hanggang Marso, pwede kang magbago, pwede kang lumapit sa Diyos, pwede kang magtanong sa Panginoon kung ano yung sinasabi na darating na itong katigatian at malapit na. Actually, sa ibang lugar, nagsisimula ng sa US, sa isang lugar sa US, as of morning news, 1,000 big houses na po natutulog sa US. Kaya huwag mo sabihin na hindi tayo papaluin ng Panginoon. Ang kapigatian sa Pilipinas, darating na. Sa Marso, darating ang giyera sa China. May involved tayong lahat. Bakit? Dahil titirahin ng China, gigibayin ng China ang mga power grid. Akala nyo mo mga kapasok pa SM? Pati SM, nagsisabi yan. Lahat. Ayaw nilang papasukin ang salita ng Diyos. Hindi nila alam ang target ng China, yung malalaking infrastructure ng Pilipinas. Kapagkat ang China mismo ay madidisbasted, sa gera niyan, mapupuruhan ng China, madidisbastated sila. Pero ang sabi sa prophetic, ang China mananalo sa gera. At dahil mananalo ang China sa gera, ay napakadelikado ang posisyon ng mga Pilipino.
Kasi ito nyo naman, inaano nila ang mga bahura sa Pilipinas. Oh, pag nanalo sila sa gera yan, ano sa palagay nyo ang mangyayari? At hindi ako interesado sa mga bahurang yan. Ang interesado ako ay malaman nyo ang Panginoon na sinasabi. Ako naniniwala ako. Habang maaga kayo ay malaman ninyo na ang Panginoon buhay nagsasalita sa atin. Ako Kristiyano. Bakit hindi natin naiintindihan? Sapagkat ang Panginoon ngayon ay spirito, Christian din. spiritual. Ang nando dito ngayon sa Ano pong religion sa Kristiyano? o sa buong mundo ay ang spirito ng Diyos na hindi natin nakikita. Ano po? Pero parehas ng hangin. Prophetic. Right? Ibig sabihin sa panahon ngayon, meron pa rin, no? Kala ko yung huling When prophecy. God talks to your body, you will notice it. Ganyan din po ang tinatawag na Espiritu ng Diyos na ngayon na nagsasabi sa atin. Hindi natin nakikita na darating ang kalamitan. Ang calamity ay darating. Hindi natin nalalaman ang Espiritu Santo pero ang bawat pinapanahanan ng Espiritu Santo ay madarama ito. Parehas ng hangin na hindi mo nakikita. Pag ikaw ay pinanahanan ng Espiritu Santo, Espiritu ng Diyos, malalaman mo ito. Kasi parang may power na mga kidlat na nagtatakbuhan sa katawan mo. Yan po. O, tulungan niyo ang Panginoon ay paliwanag ang iyong sarili. Tulungan niyo ang umabot ang iba. At sa iluwang kawalatiyan ng Panginoon. Hindi ko dapat na ako ma-pressure dahil ang mensahe nito ay para sa buong Pilipino. Ang destruction ng Pilipinas ay malapit na. Sa Marso po, malapit na. Pilipinas ng Taiwan, China, Taiwan. In return, destruction ng China ang mga nangyayari. Sapagkat, andyan dyan na ang mga fleet sa mga largest ship ng USA at iba pang mga supply ship at support ship vessel ng mga war machines ng mga milito na dyan na. Kaya sa isang sultahan, kita ang China. Pabanatan sa kanilang mga infrastructure, ang kanilang mga dam, ang kanilang mga power zoo. Tumulitan, ganun din ang gagawin ng China. Babanatan din ang mga China natin. Sisirain ng misal ang mga dam natin. Ang mga power grid, mawawalan ng power, mawawalan ng tubig. Samar sila po yan. Para isang tulog na lang. Ano ang magagawa mo para mapalapit siya sa Diyos? Ano yung sabihin? Sa Marso na ang mga kamatayan darating. Millions of people ang mamamatay sa Marso. Yun ang ibig sabihin na sinasabi ko ngayon. Hindi ka kasama. Hindi ako. Bakit hindi ka kasama? Kasi ang China, magpapakawala ng mga drone na ang gamit nila, ang kanilang na tinatawag na weapons ay bio-weapons. Bio-weapons, biological. Ano yung biological weapons ng China? Simple yan, COVID. Papadalan tayo ng mga pathogens dito ng China. Babalik ang tinatawag na lockdown. Sa oras na yan, pati hospital wala. Dahil walang power, walang kuryente. Millions ang mamamatay. Huwag mo sabihin ikaw bata pa. Walang pa. Sa China ngayon, mga bata ang namamatay sa COVID. Diba, bala nila yan. Sa drone. Ang lakas-lakas mo, mamamatay ka. Hindi ka maniwala. Nangyari sa akin dyan, 2021. Ang lakas-lakas ko nang tinamaan ako ng COVID. So, during 20 days, muntik na akong mamatay, hindi na ako makahinga. Kaya alam ko, sinasabi ko, yung mga tinamaan ng COVID sa US, mga healthy body, mga muscle people, mga energetics, mga tinatawag na
sports body. Kung tinaman ng COVID, dito ni 10 metro, hindi malakad. Death ang naghihintay. So yan po ang mangyayari. Start from the March, this coming March. After this conflict, China and Taiwan and Philippines within these Asians. Ito po ang tinatawag ng panin, ang salat at palog na darating. Hindi pa tayo rin naabot Pilipinas dahil nagsimula sa Middle East. Halos ubusin na yun ang mga Israel, ang mga Hamas at mga tinatawag na Damascus, yung mga Syrian. Wala nang Syrian ngayon, imagine mo, wala nang Syrian. Ilang libong taong may Syrian ngayon, wala na. Wala nang government ng Syria, ibig sabihin wala na Syria. Ang nag-take over niya ng Syria ay anarchy na lang. Kung sino-sinong mga tribal warriors, mga rebels, mga renegades. Imagine mo, 2 weeks ago nangyari ang prophecy. 2,700 years ago biglang nangyari. 2 weeks ago nangyari. Nawala na tinatawag na Syria. Wala na Syria. Walang sulat sa Biblia. Tayo, nusipin na tayo mga Pilipino, special. Na hindi tayo tatamaan ng darating na salot. Sinasabi ko sa inyo, wala nang panahon sa araw na yan. Ayan pala. Hawakan mo yung ano. Yung ano yun. Gamot. Sino ang pinagmamalaki? Ang Senplot. Alam niyo ba na sa panahon ng 2020 halos naubos ang matutinding doktor ng Senplot namatay sa COVID. Yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo sinasabihan kung pagsakitin. Kundi kung may panahon pa, mga ilang buwan pa, na matuto kayong lumapit sa Panginoon natin. Ano ang aking mapapala? Ay mapapala ba ako? Nangingiba ako sa inyo? Hindi ako nanginginig ng pera. Ako yung pagsiman. Kaya yung po ako. Ang sinasabi ko sa inyo, ang Lord ang magbibigay ng tinatawag na reward sa mga taong gumaganap ng kanyang mga propesya. Alangan na lumabas pa ang Diyos dito para pabalaan tayo lahat. Kapalit ang gusto ng Diyos, ang mga matuwid ay mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Doon niya iiwalay ang masasama sa mabubuti. Ayan. Yun ang kalahagaan ng mensahe. Ang mensahe ng Kristo. Bakit sinasabi na magbalik loob tayo? Dahil kakainin ka nga ng parasite, kakainin ka ng virus. Na kahit gusto at ayaw mo, kakainin ka. Dahil darating na. Sa kanila nauna na eh. Ikakanister lang nila yan. At dadalhin sa atin by drone. Iuhuli yan. Magkakaroon ang virus dito. Yung sinasabi nila na tinatawag sa lockdown, hindi na libra ngayon yan. Dahil lahat ng lugar may ikas. May ikas na tinatawag na viruses. Kung sino lang ay may protection ng Diyos, yun lang ang makakaligtas. Yan ang pinapaalala ko kayo ngayon. Kaya ngayon pa lang, kailangan maging tahanan tayo ng banal na spirito. Sapagat ang banal na spirito ng Diyos ay papatay sa mga viruses. Alam niyo ba na kayo, tayo, ang templo ng Diyos? Kaya ayaw ng Diyos na magkaroon ng mga pathogen sa katawan natin.
hindi na gusto ma-penetrate o invade ng mga pathogens ang ating mga katawan sapagkat tayo ang templo ng Diyos. Yan. Paano tayo naging templo ng Diyos? Yan ang tanong. Kung si Jesus, sinabi niya, di ba ninyo ang templo nito sa Israel na 40 taong ginawa? At muli kong itatayo sa pamamagitan ng 3 araw. Aba, sabi sa kanya ng mga parsi, mga pari, ay, nanilibang ka na ata. Pero tatanggal siya din. 4 na taong nilibay, 4 taong tinayo yan. Tapat na taong tinayo yan, templo na yan. Itatayo mo sa pamamagitan ng 3 araw. O napagkamali siyang praning. Pero hindi nila naintindihan na muli niyang itatayo ay yung mismong katawan niya na siya ay magmabubuhay na magmuli at walang hanggang magiging templo ng Diyos. At kung sino man ang maniniwala sa Kristo ito, sa kay Jesus, at magpapabautismo sa kanyang pangalan, ay magiging kakaanid ng kanyang katawan. Hindi ako nagsasalita dito ng mga naglalaki o mga kingdom ni Kulapo, ha. Kundi personal na to sa'yo. Kung sino ka, kung kanino mo gusto magpabautismo, sa kapitbahay mo, naniniwala sa Kristo, magpabautismo ka na. Dahil wala ng panahon. Sa Marso na ang pagkakagiba ng Pilipinas. Kakailan kayo ng mga virus. Babalik ang COVID. Pinanaalalahanan na tayo noong unang panahon. At ngayon, hindi tayo ata naghanda. At in-underestimate ata natin, nakakala natin, matatag ang katawan natin. Akala natin hindi tayo matamaan ng COVID. Ang lakas ko nung tinamaan ako ng COVID. 70 kilo nabubuhat ko dahil ako'y sansiman. Kaya ako mismo hindi naniniwala sa COVID. Dahil madana ako sa pera sa panahon na yun, pa-sideline ako sa ayaw ng Panginoon. Ang nangyari, tinamaan ako ng COVID. Yan. Kaya nalalaman ko ngayon na walang exception yung tinatawag na to and fro na lamang sa Diyos. Kailangan ngayon sincere na pagsunod sa Panginoon. Kaya, meron po ako ditong account, mensahe kaligtasan, Kristo Jesus. Kung sino man ang tatamaan ng COVID sa panahon na yan, hindi na kayo magbibita. Pwede nyo akong kontakin sa aking account upang abigyan ko kayo ng gamot sa COVID. Yan po ay tinatawag na limited first come first serve. Albigan po ang aking account. Nasa likod ng aking asawa. Then, may time ka pa, makabangon. Kapag sinasabi ko sa'yo, pag tinamaan ka ng COVID, wala kang chance lumakad, tumakbo. Diyan ka lang sa bahay mo. Diyan ka lang sa kwarto mo. Diyan ka lang sa tinatawag na sala mo. O kung nasa banig ka, andyan ka lang sa banig mo. Di pagpunta sa toilet, hindi ka makakapunta pag tinamaan ka ng COVID. Nangyari sa akin yan, sinasabi ko dito. Kaya ako nagsisisi na sa mga mali ko na gawa. At ako binigyan mo rin ng pagkakataon. Kaya kayo sinasabihan ko. Ang ingat kayo, malumapit kayo sa Panginoon. Sapagkat darating na ang kamatayan. Hindi kayo special sa Diyos. Maliban na lang na mananampalataya ka ng Kristo. Sapagkat ang Diyos bumaba sa lupa upang iligtas tayo sa kamatayan. Ngayon darating ang kamatayan. Alam niyo ba kung bakit si Jesus bumaba ang kamatayan sa cross? Dahil para iligtas ka sa kamatayan. Upang bayarin niya ng kanyang kamatayan, ang kamatayan mo. Ang kamatayan ng tawag isa. Ganun kahalaga ang kamatayan ng Kristo. Binibilan para sa kwento. Habang may araw na lumabas na tumatakbo,
yung Diyos na Panginoon sa kayo. Gusto kong malaman ninyo na kayo mga tao, tayong mga tao, ay pasahero lamang sa mundo ito. Maging lahat ng Pilipino. Paano pasahero? Paano mo mapatabihan ng pasahero? Tumatakbo tayo ng napakabilis. Kalahating milyong kilometro. Bawat oras, imagine mo, kalahating milyon. Tumatakbo tayo. At ang takbo natin, painagos-ingos lang sa araw ganyan. Hindi ang araw tumatakbo ng diretso, pero tayo ay tinatawa na tutuloy tayo sa araw habang tumatakbo ng kalahating kilometro. Nararamdaman mo ba na tumatakbo tayo ng kalahating kilometro? Hindi mo ba nakikita ang pag-ibig ng Diyos sa milimeter niya? Tawag tayo na tinatawag na magpayaban. Sa konting galaw lang, nasisigawan ng tao. Sa konting galaw ng daigdig, nasisigawan ng tao. Nagsisigawan. So tapos sila, hindi nyo ba alam na tayo tumatakbo ng kalahating kilometro ang bilis? At tayo sa sirkulan na umahabol sa araw ng kalahating metro, kalahating milyon. Imagine mo, kalahating milyon. Ang aeroplano, ang takbo ng aeroplano, yung tinatawag na passenger plane, 500 kilometer per hour. 500. Ang pinag-uusapan natin dito, kalahating milyon, hindi 100. 100. So, 500,000 ang speed natin. Nagpupus tayo dito sa tinatawag na Milky Way. Alam mo ba yun? Natuwa tayo, nagpupus lamang along the way sa Milky Way. Sa anumang oras, iniikot ang mundo natin. May gravitational na umahasad o iniikot natin. Nakatungtong lang tayo dito sa ibabaw ng daigdig. Hindi tayo humahagit sa nininintin ng Diyos. Araw-araw, nininintin ng Diyos na mabuhay ka. Ano ba yun? Kaya nga, dumarating na sa panahon kapag ang tao kulang ang paglapit sa Diyos, kulang ang pagpunawa sa Diyos. Darating ngayon ang hatol, ngayong Marso, at bukod pa dyan, bago dumating dyan, patuloy na maglalaglagan ng mga aeroplano, yung mga passenger plane, they will crash. They will all, many passenger planes going to crash. Oh, ikaw ba ay sumasakay sa aeroplano? Hindi ba yan? Sasabihin ko yung magdasal ka palagi, sapagkat hindi mo alam kung ang aeroplano mo ang magkakras ngayon, sapagkat kasama niya sa prophetic. Oh, gusto niya ng tinatawag na marites. Ay mamarites ko sa inyo, kasi teachers, sa darating na Marso rin, ay mamamatay. Papalitan siya ng kanyang tinatawag na anak, yung asawa ni Kate. Oh. Sige, sabi. Aris, sige. Kaya sa darating na July, i-reinstate si Prince, yung kapatid ni Prince Harris, yun na yan. Yung asawa ni Prince, wag na yun ang marites natin, kung gusto nyo na marites. Si Prince William, ang darating na heir ng throne sa UK, ngayong darating na July, o gusto nyo na marites, ibigyan ko kayo ang mga prophetic. May balita, hindi nila alam yan. Pero ang prophetic, sinasabi sa inyo, markahan ninyo, para maging kayo sa Diyos na buhay. Na nakikipag-usap sa bawat tao, nagpuposes ng bawat tao. Hindi lamang demonyo ang nagpuposes ng tao. Dahil ang tunay ang tao ay tunay na iba para maging templo ng Diyos. Alam niyo ba yan? Yan ang dahilan kaya ang Kristo
pumunta sa lupa upang maging kabahagi tayo ng maging templo ng Diyos. Sa pag-aanib mo kay Kristo Jesus na siyang tunay na templo ng Diyos, ikaw ay magaglat sa kanyang katawan at ikaw ay nagpabautismo sa kanyang pangalan at magiging tunay kang templo ng Diyos kung ikaw ay tunay na sumusunod sa Panginoon. Kaya huwag niyong baliwalayan ang propesya ang darating sa Marso. Bilangin ninyo ang araw ng buhay ninyo sapagkat nagsisimula ang walang hampay na kamatayan ng tao. Milyon po ang mamamatay sa Pilipino. Oh, diba? Ano, ang saya-saya ba ng Marites na yan? Sinasabi, Happy New Year. Hindi po maganda ang balita na yung New Year. Darating po ang matiganian. Ang pera ng China, yan po ang magiging trigger at Taiwan. At dahil they will force the NATO forces, they will force to intervene in the war. They will uphold Taiwan to be their allies. Istirahin din nila ang China. Didibay nila yung Gorgeous Dam ng China, yung tinatawag na mga dam. In response, didibayin din ng China ang mga dam natin. Kung palagi mo ba, mga kalibo ka pa? Ang payo ko sa inyo, magbigay na kayo ng balon sa kanya-kanyang gilid ng bahay ninyo. Sapagat andyan ang grasya, kahit pa paano pauli ninyo ng Diyos yan para makasurvive ang mga tao. Makagamit kayo ng tinatawag na tubig na binibigay ng Diyos na walang bayad. Kaya magbuhay na kayo ng mga balon. Sapagat pagdating ng gera na yan, baka hindi ka makapaghugas ng kamay mo. Huwag na natin sabihin ng mga ibang parte pa ng katawan mo. Kamay mo na lang sasabihin ko kung masasira ang katawan ninyo. Kaya sa panahon na yan, kailangan magpagawa kayo ng balon kahit mababaw lang para makapag-imbak kayo ng tubig. Kung may pera naman kayo, bumili kayo ng malalaking container. Yung tangke na ihanda na ninyo. Ibigyan ko kayo ng clue. Yan po ang mensaheng kaligtasan. Pag hindi nangyari ang sinasabi ko, andyan yan ang aking account. I-text nyo ako. Sapagkat ang espiritu ng Diyos na nararamdaman ko. Asa ulian? Kaya ako sinasabi, ang dahil niya sa espiritu ng Diyos, nag-uudyok sa akin na sabihin, Sita kasi damay-damay. hindi ko gusto magpaka... Damay-damay Ano kasi rito? tayo lang yan. Ano mababala ko? Humihingi ako ng pera sa inyo. Ang pera ninyo, pabibigok yan kasama ninyo. Sa akin ng panahon na yan. Kaya ngayon pa lang, unawain na ninyo ang kaligtasan na ibinibigay ng Kristo Jesus. Ano ang akala nyo ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus? Ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus ay Savior, tagapagligtas. At ang Kristo, ang titulo ng Kristo, yan lamang ang pwedeng makipamagitan sa Diyos, ang pwedeng mag-request sa Diyos. Hindi ng bagay para sa inyo. Yan ang Kristo, napakalaki. May walang anghel na katumbas sa tinatawag na tutulong yan. Yan Kristo Jesus. Walang Mary, walang Joseph, walang kahit sinong Isyerton, Diyos Pilato. Si Jesus lang ang Diyos na nagpunta sa lupa upang tayo ay tubusin sa kasalanan. Lahat ay alipin, maging si Mary. Dahil ginamit si Mary upang maging tao ang Kristo. Kaya si Mary, binigyan ng reward. Hanggang ngayon, umiyak si Mary sa langit sapagkat napakaraming nangahagdangan ng dahil sa kanya. Baka hindi mo alam. Iniiwa si Mary. May nakarating doon na pinabalik. Upang sabihin ang mensahe ni Mary na si Jesus lamang ang kaligtasan. Walang ibang kaligtasan. Walang pangalang ibinigay sa ilalim ng lupa na dapat sambahin at linuhod ang mga tao, kundi ang Kristo, Jesus. Kahit sino pa, kapagkat sa Panginoon nang siya ay mabuhay magbuli. Sino man lumapit sa kanya ay hindi niya itatagoy. Maging niya, Budyo ka man, maging
mundo ka man, o kahit anong langit ka, pag lumapit ka sa kay Kristo Jesus, ikaw ay bibigyan ng pag-asa ng kaligtasan. At nandagan na, handa na ang mga pangako, mga malalaking mansyon sa karir na kinaroroonan ng Kristo ngayon. Ang mga mansyon na inihanda para sa mga sasampalataya sa Kanya. Ayan. Si Jesus, pumunta dito kayo, lupa, para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Imagine mo, ang Diyos na may-ari ng lupa, ng lahat ng bagay langit at lupa, ang may autoridad, nagpunta sa mundo para lang magligtas ng tao. Mamatay sa cross, upang bayaran niya ang buhay mo, ang kanyang buhay. Buhay sa buhay ang usapan dyan. Kaya iniis ng Kristo, iligtas tayo. Ayaw niya nang gunawin ang mga tao sa pamamagitan ng nangyari ng panahon ni Lot at saka ni Noah. Kaya nag-iba sila ng tinatawag na plan na siya ay magiging tao at magiging handog na offering sa tinatawag na Ama. Ayan ang halaga niya. Nag-usap ang dalawang bahagi ng Diyos na ang isa ay magiging Ama, ang isa ay magiging anak, ang isa ay magsasabi kung anong gusto niya, at ang anak ay tutupad sa anumang nais ng Ama. Ganun ang deal. Kaya si Jesus, napakadakila, dinakila ng lahat ng anghel sapagkat sa kanyang kadakilaan, tinupad na ang kanilang kapintuan sa kabila ng kahirapan. Okay, basahin mo ang Biblia para maintindihan mo kung anong kahirapan ni Jesus. Nakasulat yan, Word of God yan. Magdalaw ang langit at lupa, ngunit ang Word of God hindi mawawala. Hindi maglalaho. Dahil hanggang kabilang buhay yan. Dahil ang sino man sumusunod sa Panginoon ay nasa Book of Life. Alam niyo ba yan? Sa oras na ito, nagsasalita ako, active ka sa Book of Life. Wala nakala nyo. Dumaan kayo sa tabi ko. Makikita niyo yan sa Book of Life. Ang hindi naniniwala kay Jesus, sa Book of Hell, kayo ang pumunta. Wala kayo, hindi din sa Book of Life may susulat, kundi sa Book of Hell. Kaya pagdating mo sa impyerno, karaan sa'yo, makikita mo, dumaan ka sa mensahe, pinalalahanan ka, kung hindi ka nakikinig, at ini-insert mo lang ang Kristo. Ayan, ganyan po, akala niyo walang halaga ang mga bakit. Ako technician ng crane, imagine nyo yung technician, aircon technician ako ng malalaking barko. Yan mga aircon ng mga officer o SMPD. Trabaho ko yan sa barko, 12 taon ako nag-maintenance yan. Mga crane. Kaya para akong tanga-tanga dito, nagsasalita, ang gagawin sa akin. Kasi nga muntik na akong mamatay. Naintindihan ko ang kalooban ng Diyos. Kaya muli akong binigyan ng pag-asa at ikalawang pagkakataon ng Diyos. Hindi na makita ang tinatawag na virus yung COVID na darating. Hindi na makita. May microphone pero yan ang tatama dito ngayon. Dadali ng China. Saan? Dadali ng mga drone. Yan ang kanila na they were going to spread out sa lahat ng lugar by drones. Kaya ang gera hindi na matya-matya, wala na sundalo, mga drone na ang gagawin ng China sa atin. Yan. At sa ngayon, ang ating mga leaders nag-uusap-usap politika. Akala nila meron pang eleksyon. Wala pang eleksyon. Ang
Ang mga leaders natin, busy sa eleksyon. Akala nila may darating pang eleksyon. Ngayong taon ng 2025, walang eleksyon darating. Maaari siguro sa 2026. Pero ng 2026, hindi na gobyerno natin ang magdirita ng eleksyon. Mga Chinese na dahil mananalo sila sa gera. Yan. Kaya kayong mga tao na pinapamalahanan ngayon, mag-strip na kayo ng Panginoon. Eh, hindi mo alam kung paano kayo iligtas ng Panginoon. Kung paano ang sino man tatanggap sa Panginoon Jesus ay a-absuelto kayo sa mga patugin, sa mga patugin. Bakit? Kasi pag kayo ay naniwala sa Panginoon Jesus, pananahanan kayo ng Banal na Espiritu. At kung kayo ay patuloy na masamba at lalapit sa Kanya. At siya ay mananahan sa inyo. Ang Espiritu ng Diyos na siyang may kapta ng kaligtasan. So, walang tanong. Ang sabi ng mga nangangaral ay ba? Mga Diyos kayo. Para kayo maligtas. Ang tanong, saan kayo liligtas? Kaya ako magsasabi sa inyo, liligtas ka lang sa kamatayan sapagkat dumating si Jesus. Namatay, iniari ang buhay. Pagaliligtas ka sa kamatayan. Ano yung kamatayan? Ay hindi pa lang makikita namin. Hindi pa makikita sa microscope ang papatay sa'yo. Isang pathogen na virus. Napakalawa ng kwenta ng buhay mo pag hindi ka naniwala sa Panginoon ito. Aralan niyo ba? Ano ang dala ng Panginoon sa kanyang pag-possess o sa pag-take over? Ano ba yung pag-indwell sa iyong katawan? Pagkakaroon ka ng kapayapaan, kagalakan, pag-asa, hope, at faith. Lahat yan, kahit wala ka ng pinatawag na mga conscience na bagay. Dahil sa panahon na yan, ang gera na yan, mawawala ang peace, mawawala ang hope, mawawala ang love. Subalit kung ikaw naniniwala sa Panginoong Jesus, mananatili sa iyo ang mga bagay na yan. Kapagkat ang Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-asa, Diyos ay pananampalataya at kagalakan. Yan ang mananahan sa iyo. Kaya patuloy kang mabubuhay. Hindi ka mabubuhay lamang sa tinapay. Kaya sinasabi ng Panginoon, hindi ka lamang mabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ko, sa salita ng Diyos na binibigkas na bumutawi sa kanyang labi. Dahil sa darating ng Marso at sa mga progressive months, gera na po. Targetan na ng mga hypersonic na missile. Wala ka ng chance mag-isip, wala ka ng chance pagtano. Kaya planuhin mo na kung paano mo makikilala ang Panginoon. Kung kilala mo na siya, lalo ka na magpaka-righteous. Maging isa kang tinatawag na tool kung paano makakapagligtas ng ibang tao. Sapagkat darating ang kapigatian. Ayaw ko magbigay ng marami na ano sa inyo. Tinatawag na tips. Pero kung kayo'y ilaad yung aking mensahe sa ligtasan. Yan po, ang aking tanong. Doon ko sasabihin sa inyo ang mga tips na dapat gawin. Sapagkat, tinatanong sa inyo, nang tamaan ako ng COVID, ang Diyos, binigyan ako ng gamot ng COVID. Imagine mo, binigyan ako ng gamot. Ang dami ko nailigtas sa panahon ngayon. Wala ko 2021, hanggang 2022. Ang panahon na yun, imagine mo, pagkatapos ako na-COVID.
nagdalang ko pa ng COVID medicine ng aking mother na nasa US. Dahil sa tindi ng tinatawag na effectivity ng medicine, ng COVID spray na na-develop ko, akala ng mga ginagamot ko pangkaso lang ang COVID. Kasi na 2 days pa lang magaling na sila. Sinasabi na ng hospital na magaling sila na 1 buwan mag-lockdown. 2 days lang, di sila lang binalik sa trabaho. Kaya, akala nila, walang kwentang COVID. Akala nila, pangkaso lang. Kaya ako magsasabi sa inyo, pagdating ng 20 days, hindi na ako makabangon. Wala nang pwedeng pumasok sa kwarto ko. Ang aking huli na, hinahabol ko na, kailangan ko na sa ako. Yung 10 oras na yun, binigyan ako ng Diyos na idea na ako makagawa ng isang medicine ng COVID. During 2 days sa buhay ako, nakalakad ako. Kita mo ngayon, nakakakit ako magkat. Naging ko pa ang US. 2 years ako sa US. Naging ano pa ako, naging attendant o nurse team CNA. Nagkaroon pa ako ng ibang profession. Dahil akong technician ng mga IT. Bigla ako naging CNA. Kaya nga lang, nagsisira ko lang mabuhay magpapagpapagpapagpapag. Tama nga aking lisensya. Dahil ubusin ko lang ang tanong ko sa pera na hindi ko naman na kailangan. Kaya mas mabuti pa dito. Kaya kita mo, kaya na, pinapasabi ko sa inyo, ang Diyos pinagpala ako ng mga propesya. Kaya naiintindihan ko ngayon ang mangyayari. Nararamdaman ko ang Espiritu ng Diyos. Sinasabi sa akin ng Panginoon, sa Marso, ang start ng gera. Yan. At sinasabi rin sa akin ng Panginoon, doon sa mahiling sa mga parites, na 15 souls mamamatay in the first quarter, last year of the first quarter, mamamatay 15 souls at papalas ko na kanyang anak. Kasi yung kapatid ni Prince Harry, hindi popular yun, kaya lagi nakakalimutan. Ang popular si yung tayo ni Megan kasi artista. Ayun sa artista, ito ang message. Mamamatay ang parents ni King Harris, yung King of Britain. Papalitan siya ng yung isang anak na kapatid ni Harris na asawa ni May. At sila hindi makakatulong sa order. Sa kanyang ordination, wala si May. Kasi si May, ma-hospitalize. Yung pneumonia. Pneumonia. Wala pa sa news. Sinasabi na sa bridge na ito. Bridge in between Robinson and SM Pedro. Dito ka special ang bridge na ito. Mayroong prophetic message. Yan. Kaya po, yung mga hinahanda nila ng mga pangwarte, ng mga super weapons, sa Marso, ititira nila yan. Yung naglalaki ang mga warship ng Amerikano, nandiyan sa US, lubog yan sa China, ang kabibigay nyo. Dahil bakit? Sinasabi ng Panginoon, China ang mananalo. Yung tinatawag na press releases ng Amerikano, para lubog yan sa China. May sikreto ang China. Yun lang ang hindi sinabi. Basta yung mga hypersonic nila, ganyan hindi yan. At pag nanalo ang China, ano mangyayari sa atin? Kapalagay nyo ba, hindi mag-take order, hindi makikialam ang mga Chinese. Lalo na ang tinatawag na Mindanao ay naka-table sila, pala sila sa Mindanao. Kaya mismo, ang Pilipinas, baka mahati sa panahon na yan. Sapagkat ang Mindanao ay nakabayas sa China.
Kaya tayo mga Pilipino, doon pa yan, panahon pa natin. Pilipino toro, Pilipino tago. Mangyayari ulit ngayon, sa panahon ngayon. Sapagat, may dalawang pakso na kalangan. Yung China at saka NATO. Yung China at Russia at North Korea. Sino yung NATO? Ang NATO ay ang Japan, ang Korea, ang Pilipinas, at ang US. Yan ang NATO. Paano mangyayari na mananalo ang China sa gera? Parang imposible. Makukuha nila ang Taiwan. Mananalo sila sa gera. Napaka-imposible. Hindi mo kaya isipin. Pero ang prophetic sinasabi ng Lord, mananalo ang China. Hindi ko kaya ipaliwanag kung sinasabi niya na ang China ang mananalo. Pero they will be devastated. Nang devastated ang China. Sapagat sisirain ng NATO, ang gold Islam, million ang patay sa kanila, baka billion pa. In response, sisirain din nila ang ating mga dam. Dahil ang mga grid natin nandiyan dyan, mawawalan tayo ng power at electric, power at water. Yung tinatawag ng mga sensors natin, yun to. Pero huwag kayo magpawala ng pag-asa. Dahil ang Panginoon, sinasabi sa inyo, na sa panahon na yan, tutulong siya sa kanyang palataya sa Kanya. Yan. Kung gaano hindi ang pangyayari sa panahon na yan, mismo ang anghel, makakausap mo na. Talagang magpapakita na ang mga himala ng Panginoon. Kaya maganda pa, umpisahan mo lang, ngayon pa lang, umpisahan mo na maniwala kay Kristo. Kung gusto mo ipaliwanag ko sa'yo, kanino naman sa inyo, ang ganda ng aking account, ang mensahe kay Kasan. I-add nyo lang yan, sasabihin ko sa inyo, na napakalaga ka kay Kristo. Kapala, mahalaga ka sa Diyos. Inahandaan ka na naman na mansion sa langit eh. Inahandaan ka na mga gift. Inahandaan na. Binayaran ka nga ng buhay ng Panginoon. Paano hindi ka maging mahalaga? Kung di ka tulad ng mga tulang panahon, sa panahon nila Moises, para mapatawad ka ng Panginoon, kailangan ka ng dugta o mayaman ka ng baka. Pag medyo mahirap ka, kampi. Pag mahirap ka talaga, bato-bato o mga ibon. Yun lang ang ipapayad mo para magpatawad ka ng Diyos. Pero ngayon, hindi na gano'n ang ginawa ng Panginoon. Mismo ang sarili niya ang ipapayad niya para sa iyong kamatayan. Siya niyang namatay, nauna na, may pa-advance na. Kumbaga sa bangko meron ng nahulugan na. Ang buhay na ni Jesus at ang bag. At naging isang bagong nilalang na siyang magiging anyo ng bawat nananampalataya sa Kristo. Yun ang ehemplo si Jesus na tayo ay magiging katulad niya na walang kamatayan. Magiging bagong nilalang na hindi na nagugutom at nauuhaw. At kung marami kang ginawa sa mundo ito, ibigyan naman ng paspas nangyari sa mga mamahalin na materials. Bakit hindi ka bibigyan? Nagtrabaho ka nga eh. At nakahandaan na rin ang corona mo. Kaya nga lang maliit at walang mga bato. Pero kung maglilingkod ka, Panginoon, magkakaroon ka ng reward. Ang corona mo, lalaki ang corona mo. At magkakaroon ng mga stone. Bukod pa dyan, magkakaroon ka ng tinatawag na baluti. Pwede kang pumunta sa malayong mga galaxies. Hindi tayo nag-uusap sa kalawakan. At pinag-uusapan natin ito. Trillions of galaxies ang mararating mo. Dahil bibigyan ka ng special na baluti ng panahon. Katulad naman ng mga anghel na binibigyan ng mga special na baluti. Dahil ito sa Satanas, alam niyo ba si Satanas na he was covered by the Lord
gilid ng temple. Eh, ang temple ang nilong sa heaven and earth. Nakikita niya ang sarili niya kung gaano siya ka-gorgeous. Kaya, gandang-ganda sa sarili niya. Dahil si Satanas ay magandang nilalang. Niligha siya ng magandang nilalang. Wala kang ginawa. Hindi siya pagod. Hindi siya katulad ko. Nalawaw na yun. Wala ko lang ginawa. Pero binalutan niya ng Diyos. At kaya siya binalutan ng mahalagang precious stone. Dahil may kapamahalaan yung binigay sa kanya. Siya ay binagay sa mga fiery stone. Yun ang sinasabi sa Ezekiel 28. Nang he was put into the realm of fiery stone. Ano ang fiery stone? Sino na kakaunawa? Kasi sa Diyos, itong araw, alikabok yan sa Diyos yan. At yan, nakikita nyo, kumikinang-kinang. Alam mo nga kung gaano kayo ang araw na yan? 7,200 degrees. Ako 200 degrees lang, hindi ka mabubuhay dyan. Kung yan ang impierno, na sinasabi ng Diyos, dadali ka dyan, kahit 200 degrees lang yan, ay kayo, pero 7,000 degrees ang init yan. At sapat sa pirin na yan ang impierno. Pero hindi yan ang impierno. Dahil sa Biblia, ang sinasabi ng impierno ay nasa ilalim ng daigdig na ito na tinatawag na hell. Sa Griego ay Hades. Nasa ilalim ng daigdig. Yan. Kung tayo sa ibabaw ay nabubuhay lamang sa balat ng lupa, sa ilalim ng daigdig na ito ay napakainit. Umaabot ng 7,000 sentigrado. Yan. At doon ang mamamatay na hindi nakakaintindi ng kaligtasan at hindi nakakaunawa at hindi naniniwala sa Kristo Jesus. Matik, hinihigupin ka dyan. Nakita mo ang gravity. Yan ang patunay na hinihigupin ka dyan. Ang iyong kaluluwa. Hinihigupin dyan. Wala kang chance. Walang chance kasi ngayon ang pinangangaral ang kaligtasan. Habang buhay ka. Wala kang manampalataya ka sa Panginoon. At pagdating ng buhay mo, ang kamatayan mo, ano ba? Haba ba ang buhay ang akala mo? Ang buhay mo ay yan. Yung mga hinahanda nila ng mga pangwapo, ng mga super weapons, sa Marso, ititira nila. Nibigyan sa China. May sikreto ang China. Yun lang ang hindi sinabi. Basta yung mga hypersonic nila, gagamitin ko yan. At pag nanalo ang China, ano mangyayari sa atin? Kapalagay nyo na, hindi mag-take over, hindi nakikialam ang mga Chinese. Lalo na ang tinatawag na Mindanao ay naka-dig. Able sila, kaya sila sa Mindanao. Kaya mismo, ang Pilipinas, baka mahati sa panahon na yan. Sapagkat, ang ay nakabayad sa China. Kaya tayo mga Pilipino, yun po yan, palangga natin. Pilipino toro, Pilipino tago. Mangyayari rin ngayon, panahon na yan. Sapagkat, may dalawang paksyon na malakas. Yung China at saka nito. Yung China at Russia at North Korea. Sino yung nito? Ang nito ay ang Japan, ang Korea, ang Pilipinas at ang US. Yan ang nito. Paano
paano mangyayari na mananalo ang China sa gera para imposible. Makukuha nila ang Taiwan. Mananalo sila sa gera. Napaka-imposible. Hindi mo ba isipin? Pero ang prophetic sinasabi ng Lord, mananalo ang China. Hindi ko kaya italiwanag para sinasabi na ang China ang mananalo. Pero they will be devastated. Alam niyo na yung president ng devastated ang China. Sapagat titirahin lang nito ang gorgeous land. Million ang patay sa kanila, baka billion pa. Sa response, titirahin din nila ang ating mga camp. Dahil ang mga grid natin ng gaga, mawawalan tayo ng power at electric. Power at water. Yung tinatawag ng mga sensors natin, yun ito. Pero huwag kayo mag-power ng pag-asa. Dahil ang Panginoon, sinasabi sa inyo, na sa panahon na yan, tutulong siya sa kanyang palataya sa kanya. Right. Kung gaano na hindi ang pangyayari sa panahon na yan, mismo ang anghel, makakausap mo na. Talagang magpapakita na ang mga himala ng Panginoon. Kaya maganda pa, umpisahan mo na, ayun pala, umpisahan mo, manimala ka ng Kristo. Kung gusto mo ipaliwanag ko sa'yo, kanina man sa inyo, ang gaga ng aking account, sa interestasan, iad nyo lang yan. Sasabihin ko sa inyo, na napakalaga ka kay Kristo. Kaya, mahalaga ka sa Diyos. Inihandaan ka na ng mga mansion sa langit eh. Inihandaan ka na ng mga gift. Inihandaan na. Pinayaran ka nga ng buhay ng Panginoon. Paano hindi ka maging mahalaga? Hindi ka tulad ng mga ulang panahon sa panahon nila Moises. Para mapatawad ka ng Panginoon. Kailangan ka ng ka o kailangan ka ng bata. Kung medyo mahirap ka, kasi pag mahirap ka talaga, bato-bato o mga ibig, yun lang ang ibabayad mo para magpatawad ka ng Diyos. Pero ngayon, hindi na gano'n ang ginawa ng Panginoon. Mismo ang sarili niya ang ibabayad niya para sa iyong kamatayan. Siya niyang namatay, nauna na, may pa-advance na, kumbaga sa bago eh. Pero nahulugan na. Ang buhay na ni Jesus ay ambag. At naging isang bagong nilalang na siyang magiging anyo ng bawat nananampalataya sa kay Kristo. Yun ang ehemplo si Jesus na tayo ay magiging katulad niya na walang kamatayan. Magiging bagong nilalang na hindi na nagugutom at nauuhaw. At kung marami kang ginawa sa mundo ito, ibigyan ka pa ng pakpak nangyari sa mga mamahaling na materials. Bakit hindi ka bibigyan? Nagtrabaho ka nga eh. At nakahandaan na rin ang corona mo. Kaya na lang maliit at walang mga bato. Pero kung magbulong ka sa Panginoon, magkakaroon ka ng mabuwag. Ang corona mo, lalaki ang corona mo. At magkakaroon ng mga stone. Bukod pa dyan, magkakaroon ka ng tinatawag na baluti. Pwede kang pumunta sa malayong mga galaxy. Hindi tayo nag-uusap sa kalawakan at pinag-usapan natin ito. Trillions of galaxy ang mararating mo. Dahil bibigyan ka lang special na baluti ng Panginoon. Katulad naman ng mga anghel na binibigyan ng mga special na baluti. Katulad ni Satanas. Alam niyo ba si Satanas na he was covered by the 12 precious stones. Yan po si Satanas. Kaya kung dadaan sa gilid ng temple, ang temple ang Lord sa heaven and earth. Nakikita niya ang sarili niya kung gaano siya ka-gorgeous. Kaya gandang-ganda siya ang sarili niya. Dahil si Satanas ay magandang nilalang. Nilikha siya ng magandang nilalang. Wala siyang ginawa. Hindi siya nagpagod. Hindi siya katulad ko na nauuhaw ngayon. Satanas walang ginawa. Pero ginalutan niya ng Diyos.
At kaya siya binalutan ng mahalagang precious stone. Dahil may kapamahalaan yung binigay sa kanya, siya ay nilagay sa mga fire stone. Yun ang sinasabi sa Ezekiel chapter 28. Nang he was put into the realm of fire stone. Ano ang fire stone? Sino nakakaunawa? Kasi sa Diyos, itong araw, alikabok lang sa Diyos yan. At yan, nakikita nyo. Kumukilang-kilang. Alam mo nga kung gaano kayo ang araw na yan? 7,200 degrees. Ako yung 200 degrees lang, hindi ka mabubuhay dyan. Kung yan ang inferno, na sinasabi ng Diyos, kagad-kagad, kahit 200 degrees lang yan, ay kayo po pa ang isang mahal. Pero 7,000 degrees ang init yan. Sapat, sabihin na yan ang impyerno. Pero hindi yan ang impyerno. Dahil sa Biblia, ang sinasabing impyerno ay nasa ilalim ng daigdig na ito na tinatawag na hell. Sa Grego ay Hades, nasa ilalim ng daigdig. Yan. Kung tayo sa ibabaw ay mabubuhay lamang sa balat ng lupa, sa ilalim ng daigdig na ito ay napakainit. Umaabot ng 7,000 sentigrado. Yan. At doon ang mamamatay na hindi nakakaintindi ng kaligtasan at hindi nakakaunawa at hindi naniniwala na Kristo Jesus. Matik, hihigutin ka dyan. Nakita mo ang grabe doon. Yan ang patunay na hihigutin ka dyan. Ang iyong kaluluwa. Hihigutin dyan. Wala kang chance. Walang chance kasi ngayon ipinangangaral ang kaligtasan habang buhay ka. Kailangan manampalataya ka sa Panginoon. At pagdating ng buhay, ang kamatayan mo, ano ba? Haba ba ang buhay? Ang akala mo? Ang buhay mo ay 4 na minuto lang. Pag hindi ka na nakahinga, 4 na minuto, patay ka na. Magsisimula kang magbulok. Mararamdaman mo yung tinatawag na kamatayan. Nabubulo ka sa inyong katawan na kinakain ka na noon ng parasite sa katawan mo. At pag nangyari na tuyo na ang iyong dugo, hihiwalay ang kaluluwa mo, hahatakin ka sa ilalim ng lupa, sa Hades o impyerno. So alam niyo ba yan? Kung hindi nyo alam yan, magsimula na kayo hanapin ang Panginoon. Sapagkat yan ang nakasulat sa Biblia. Hindi ko kinikwento yan. Lahat yan nasa Biblia. Yan. Kaya kung mahalaga sa inyo, sino man ang inyong kaligtasan ng buhay, nandito po ang mensaheng kaligtasan. Ako po ay nagdamot sa COVID. Sapagkat sa araw na yan, wala kang mabibila ng gamot. Actually nga China, walang gamot. Ang gamot. Imagine mo, ako pinagkalangganan doon ng gamot. Gano'n kabuti ang Diyos? Nung nagsisi ako, tumaligod ako sa aking kasalanan. Binigyan ako ng bagong buhay. Binigyan pa ako ng mga prophecy. Propesya. Ngayon nga, binibigay ko pa sa inyo. At sa araw na ito, nagawa ko ang kalooban ng Diyos. Ang binigay sa akin na propesya ay hindi ko sinayang. Binigay tinatago. Bagtos, aking pinaglalasaan, may bahagi sa bawat isa bago dumating ang dating hatiyan. So maraming salamat sa inyong lahat. Ako po ang diakono. Ako po ay isang diakono na ang pangalan ko ay Elmar. Ako po ay matagal na siman. Kaya hindi ako nandito para maningil kahit plano na kayo. Ako ay nandito para maligtas kayo. Para pagtularan niyo ang Panginoon. Para
Makapaghanda kayo sa darating na kapigatilan. Ang darating na kapigatilan na to, pag huminto na ang internet, wala kayong chance. Kasi baka wala kang biblia sa bahay mo. Kasi ngayon, pili ka na gumagana. Kahit sa bahay sa cellphone, nandito ang mga Bible ko. Sa panahon na wala ang tinatawag at Facebook, wala akong makapanood na magbibig sa akin ng Diyos. Maliba lang na tatayo na naman ako dito. Pero sa panahon na yan, hindi na ako magmamasahe. Kaya hindi ako bibigyan ng Panginoon ng mga propesya. Yan. Sapagat, sa panahon na yan, ibig sabihin, retribution, alam mo kayo retribution? Palo na ng Diyos ang mangyayari sa tao. Maswerte yun. At sabi nga ng Panginoon sa propesya, pag umabot ka ng August hanggang October, mabuhay ka pa, magtanong ka na, bakit buhay ka pa? Yun, imagine mo, gano'ng katindi yung pag-aaral ng Panginoon pagpapaalala. Pero sabi, ikaw umarot ka, meron kang maganda sa iyong puso. Pinakitaan ka ng Diyos ng pagsisisi at naniniwala ka. Yun lang aking nagkasabi. Pero ang tanong, ang Kristo nagtatanong ng Biblia ko. Ako lang nagkasabi, marahil kaya ka nakaligtas sa darating na kapahamakan na ito. Dahil may tinatalo kang maganda sa iyong puso. Dahil meron kang mag-Diyos sa puso at gumagawa ka ng maganda sa kapwa mo at pinahagulat mo ang Diyos. Yan. Imagine mo magtatanong, pag dumating daw ang October, nag-work ka, magtanong daw kayo kung bakit buhay pa kayo. Imagine ko, yan maraming mga matay, bakit sinasabi ng Lord yan? Hindi lang sa atin yan, pati sa Chinese, mga Japanese, sa Korea. Kapalag tayo dito, mga Pilipino. Kapagat tayo, mga Pilipino, ay maraming mangangaral. Kahit may mali-mali, katulad ni Tibuloy, kahit pa paano, at sasabi ng tungkol sa Panginoon. Kaya hindi lamang naniniwala sa Panginoon at tumatawag sa Panginoon ang kailangan. Kaya dahil na magsisi ka sa kasalanan. Si Tibuloy na kasangdinisto ang ginawa ay sa palpakan. Ayan, kingdom of God, sinisiwan niya pa ang Panginoon, ang kingdom ng Lord. Yan. Pero, sa panahon na yan, basta sinasabi, nandiyan na kahatulan sa Biblia. Ating nabasahin. Sinasabi sa Galatia 5:20. Arasa tayo. Nandyan nararamdaman mo. Hindi malayo ang Diyos sa bawat natin. Kasama namin ang Diyos. Sapagat ang buong tinatawag na galaxy ay balot ng Espiritu ng Diyos. Penetrated ng Diyos ang lahat ng bakal at bato hanggang sa ilaliman ng mundo ito, hanggang interno, true and true. O saturated ng Espiritu ng Diyos. Para yung tinatawag na RFID frequency. Kahit dyan sa structure ng mga wall, mga glasses, tumatagos. Mas mataas ang Espiritu sa lahat ng klase ng tinatawag na frequency. Na kahit na si Satanas, gumagalaw lamang sa Diyos.
Ang space natin ginagalawan, pinaakupa ay Diyos mismo. Diyan nakalatag ang Espiritu ng Diyos. Kaya huwag niyo ipagtanong, kasaan ang Diyos? Ang Diyos, kasama mo. Nag-enjoy ka lang sa space ng Diyos. Kasama mo mismo ang Diyos. Kaya huwag niyo hanapin ang Diyos. At mararamdaman mo siya pag naniwala kay Kristo Jesus. Hindi ko rin bumaba si Kristo Jesus ngayon dahil hindi pa natatapos yung tinatawag na panahon. May silang time na kailangan matupad. Yan. Tayo ngayon, malayo po yung tinatawag na rapture. Walang humpay na pinapangaral ng mga buwag na mga aral. Rapture dito. Ayon na kung taon mula ngayon, wala pang rapture. Ang darating ngayong kabigatian ito sa Marso simula. Yan. Sa bawat panahon na inano ng Diyos, may mga kanya-kanyang kabigatian. Ngayon, ang kabigatian ngayon, ito, mga gera. Pero sabi ng Panginoon, huwag tayo mga pagyaban, huwag tayo masyado mag-worry. Kapag ang dala ng worry ay parasite, ay pathogens, hihina ang mga immunity natin. Pag naniwala ka sa Panginoon, lalakas ang immunity mo. Kaya pati COVID, masusurvive mo. Kasi ang salita ng Diyos, ang Word of God, it penetrates the dividing asunder of the flesh and the soul, and penetrated and knows everything that we are thinking of. Our mind penetrated ng Word of God. And also can penetrate the bone and the marrow. Ano yung bone and marrow na kaya penetrate ang ganang ng Espiritu? Yan po yung dito natin at ano yung marrow? Yung marrow ay tinatawag na bulalo natin. Yung malambot na parang kind of parang parang taba. Yun ang maro. Yun ang nagpe-produce ng tinatawag na hemoglobin. Ano ang hemoglobin? Ang hemoglobin ay red and white cells. Puti at pulang dugo. Ang puting dugo ay pumapatay ng mga pathogens, mga virus sa katawan ng tao. Kaya pag ikaw, napuno ka ng kalungkutan, napuno ka ng pighati, napuno ka ng tinatawag niya paglilagpis, napuno ka ng puhot, karano yan. Ginto, ang dugo, ang circulation ng dugo mo, lalapot. Yan. Pag lumapot yan, hindi mo mapupuntahan ng mga orifice ng mga blood vessels po. Hanggang magkaroon ka ng mga rayuma at iba-iba pang sakit. Hanggang sa magkaroon ka ng mga parasite sa katawan mo. At yung mga naglalasingag na lino, babasahin natin dito yan. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, yun ang ayaw pala ng Panginoon. Kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkasakin, pagkagalit, pagkakawat-agotak, pagkakahati-hati, paglalasing, ayan, paglalasing. Paglalasing ng dati. Ito sa ito. Pagkahilig sa kalayawan at iba't pang kasamaan, binabalaan kayo ng Diyos. Ang mga tulad nito na gumagawa ng ganito ay hindi mapapakila sa kahayaan ng Diyos. So, nandito yung paglalasing. Tama. Alam niyo ba ang paglalasing maraming effect yan sa katawan ng tao? Nakakahaglag ka. Sa paglalasing, masisira ang akdo mo. Ang
masisira ang lapay mo. Masisira ang yung bato. Marami pa. Maraming dalang paglalasing ng isang tao. Bukod pa dyan, dahil lasing ka na, mawawalan ka na tinatawag na mindset, yung sound mind. Makakagawa ka ng bagay na hindi mo alam. Makakakain ka ng mga pathogens na mayroon mo na, panis na hindi mo alam pinakain ko na, para sa kurena. Mananatili na yun, masisira ang pancreas mo. At nagsisimula kang mag-diabetes. Ayan. So napakaraming babala ang Panginoon. Sa paglalasing lang, ang dami ng magiging sira sa katawan mo. Na dapat ay templo ng Diyos, subalit masisira dahil lang sa hindi mo alam ang salita ng Diyos. Basta yung gano'ng kadami ang pathogens, mananatili sa katawan mo yan, kakainin ka yan, buhay. Yan. Amoeba viruses. Hindi natin naman isa ibang pasero yun. Yung marcasawa. So, yung viruses naman, A, B, C, D, B, A, F, ang dami ng virus. May ganun ba? Wala pa. Viruses na dapat na kilala ng mga gamit na kaya ng antibiotic. Kaya ng antibiotic, pero itak mo naman ang mawawala. May epekto. So, ganun. Kahit ito tinutusok na mga viruses at typhoid, may virus effect sa katawan natin. So, sino ang gagamit? Sino ang pinakatutubos? Sino ang pinaka-nagbibigay ng kaligtasan? Ang ating nabibiging pastor na si Jesus Christ, pastor. Ang mabibiging pastor, si Jesus Christ, na ginagalit tayo sa tama. Ang Kristo na siyang bumili at nagbibigay ng tatanda ng ating kaligtasan upang huwag tayong mapahanap. Huwag magalit sa atin ng Diyos. Alam niyo ba na sinasabi natin mahal ka ng Diyos? Totoo yan, 100% dahil sinasabi ng Biblia. Pero, alam niyo rin ba sinasabi sa Biblia, kung sa paano nagtutuwa ang Diyos dahil sa kanyang anak na Kristo Jesus na maligtas ka sa kamatayan, abay nagtutuwa rin na natutuwa ang Diyos na punta sa impyerno rin. Sunugin ka walang habang buhay. Ganun din natutuwa ang Diyos. Dalawa lang yan, natuwaan lang ng Diyos na mapunta ka sa impyerno at maligtas ka. So mamili ka. Hindi ka importante sa Diyos. Pero ang Panginoong Jesus namatay para iligtas ka. Nagbigay talaga siya ng importansya. Hindi mo ba nakita kung paano gano'n niya? Hindi mo ba nalaman kung pinatay ng Diyos ang tao kung ginawa? Kung mo isang tao, isang pamilya na ginawa. Kaya, hindi mo ba importante yan? Kung gano'n, Sodom ang ginawa, magpinatay ang buong city. Kung nila na-suffer, doon sa kapatid ng Old Testament dyan sa Middle East. Dahil ang mga tao na bumila sa lugar na yun, ay puro na transgender. Pinatay lahat ng tao. Tapos ginagawa namin dito. Hindi na kailangan dahil darating na kayo sa kapatid sa Marsa, simula. Pag kinuha na ng China ang Taiwan, simula ang gera. Pupusipan tayo ng gera dito. Nakita dito yung kanilang illumination, yung kanilang mga festivals, yung kanilang design ng mga goals. 100,000 at doon nagpaparticipate din siya. Ang isang participation lang yun. Isang drone na pumunta sa Metro Manila, nagpuno ng COVID, ubos tayo dito. Magayo. Iyan ay warfare ng China, hindi lang ang pang-display. Buksan niyo, isipan ninyo.
Meron tayo sa Bordeaux. So, darating na gera sa Marso. Doon ang gagawin dito ng China para ubusin tayo. Ayan. Kaya ngayon po lang, unawain nyo na ang pag-ibig ng Diyos na inauna sa inyo. At kung hindi, purot ng Diyos ang mararanasan ninyo. Kung dalawa lang ang gusto ng Diyos, bigyan nila ng pag-ibig. Or, purot ng Diyos. Yun ang sinasabi sa Biblia. Kung paano ang mga nananampalataya ay mabaong sanglo na Diyos ang pagpato natin sa Panginoon. Ang mga tao naman na nagnihignay sa mundo nito ay isang kapuot-puotan sa pagdilig ng Diyos. Dahil ang Diyos ang may-ari ng sanlibutan na ito, hindi si Mahalos. Tandaan nyo. Ang ating konstitusyon ay nakabahal na nakabil sa salita ng Diyos. Alam mo, huwag kang pamatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mahahalinga. Ang ganda na sa ating din, kung ano ang meron na constitutional rights. Kaya, mismo ang Pilipinas, mahal ko ng Diyos. Dahil ang constitution niya, nakabayad sa Diyos. Kaya ito, binibigyan natin ang propesya para sabihan, babaraan ng mga tao, dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya, alam niyo ba na kayo ay wala nang kamatayan? Wala nang ipagkataka hanggang ngayon, hanggang tumanda ka, wala ka nang kamatayan. Ikaw ay ikaw na. Mapunta ka man sa langit, o mapunta ka sa impyerno. Hindi ka na ang katawan mo lang mabibigyan. Pero ang tunay na nasa loob ng katawan na to ay ang pamilya mo. Hindi na mamamatayan. Forever lang sa impyerno o forever ka sa pangako ng Diyos. At ang Panginoon mismo ang nagpatunay kung matulog sa magmuro. Siyang pinakaulang saksi, siyang unang patunay na magiging mahulong kung paano ang tao na siyang naniniwala sa Panginoon ay magiging katulad ni Jesus Christ. Kaya nagbigay na ng sample ang Father God. Si Jesus Christ mismo ang sample. Intindihan niyo ang pagkakapalan ko sa Jesus Christ. Dahil bigay ko na mga kasalanan ng Panginoon ang aking mga pagpapasalamat ako ng Bilang Diyos sa magandang panahon na pinatalo ko na parang mawalan. Subalit, pinigil mo ang anumang ipin na mahihil ka ang pangangalan na ito, Panginoon Diyos. At ikaw ang nakakilala, Panginoon, kung sino ang mga tao na nakikita sa iyo. Ginawa ko lang itong bulan, Panginoon, ang nakakas mo, ang mga propesya at tulungan mo. Maraming po salamat sa amin po, Diyos, ang mga